May probable cause para ituloy sa paglilitis ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa House Justice Committee. May report si Ian Cruz. The existence of probable cause has been declared with respect to both the Saballa complaint and the Cabrera complaint. Unanimous o nagkakaisa ang House Committee on Justice na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte. To raise their right hands. Lahat ng 53 miyembro ng komite ang bumoto sang-ayon sa mosyon na may sapat na batayan ang dalawang impeachment complaint para ituloy ito sa paglilitis. Kasunod nito, nagmosyon si ML Party List Representative Leila de Lima na pag-isahin ang Saballa complaint at Cabrera complaint. Both impeachment complaints rely on substantially the same evidence and witnesses, and taken together establish the same impeachable offenses allegedly committed by the respondent. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. Nang walang tumutol, inatasan ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na ihanda ang committee report. Kailangan itong aprobahan sa susunod na pagdinig sa May 4 bago maipadala sa plenaryo, mga miyembro ng Kamara pati sa bise. 1/3 ng mga miyembro ng Kamara o di bababa sa 106 na kongresista ang kinakailangang mag-aproba ng report para ma-impeach si Duterte ng mababang kapulungan. Kapag nangyari yan, itatransmit ang articles of impeachment sa Senado na uupo bilang impeachment court. Kabilang sa mga inirereklamo ang di umano may paliwanag na yaman ng Vice-Presidente, ang di umano tama ang deklarasyon sa kanyang salin, ang maanumalya umanong paggamit ng confidential funds, pati na ang pagbabanta umano niya sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero nang magdesisyon ng komite kung may probable cause ang impeachment complaints, hindi kasama sa isinaalang-alang ang mga tax record ng bise. The motion is to open the BIR box. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Nang pagbotohan kasi kung bubuksan ang kahong isinumite ng BIR na naglalaman ng tax record ng bise at ng kanyang mister, 6 lang ang pumabor dito, 38 ang kumontra. The crucial question is, kailangan ba natin buksan? Para sa akin ay nandyan na ang ebidensya, sapat na yan para makapagdetermina na tayo kahit hindi natin bubuksan yung kahon na yan. Dapat makita na po sa puntong ito natin, kasi tayo yung magiging prosecutors later. Ipinagpaubayan na lang sa Senado ang pagbubukas ng kahon ng BIR. Ang bise, ilang beses na inimbitahan sa pagdinig pero di sumipot. Habang isinasagawa ang pagdinig kanina, nasa pop-up exhibit siya sa Laguna tungkol sa mga naging vice-presidente ng Pilipinas. Ang kanyang defense team naman, iginit na hindi na ayon sa saligang batas ang impeachment proceedings ng komite. Sa halip daw na limitahan sa verified complaints at attachments nito. Pinalawak daw nito ang proseso sa mga issue na dapat sa isang trial tinatalakay. Alegasyon naman ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. May tumatawag sa mga chief of staff ng mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment kung ayaw daw nilang mawala ng budget ang kanilang distrito. Kung kumpiyansa anya ang liderato sa mga reklamo laban sa bise, dapat hayaan ang ebidensyang magsalita. Hinihingan pa namin ng reaksyon ang House Justice Committee. Ian Cruz, GMA News.